Mga challenges o pagsubok ng mga biyudo at biyuda kapag pumasok ulit sa pag-aasawa. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Pero bago po yan, hindi ako magsasawa na magpapasalamat sa inyo at nakapasyal kayo sa channel ko. Sana nasa mabuti kayong kalagayan, okay? At paalala lang po, ang aking sasabihin ay hindi 100% na accurate. Posibleng mali ito o di kaya ay may kulang ito. Ang matitiyak ko lang ay mapagkunan mo ito ng idea para magagamit mo sa totoong buhay, okay? Diretso na tayo sa topic natin. Ano-ano ba ang pwedeng kakaharapin na mga pagsubok ng mga biyudo at biyuda kapag pumasok sila ulit sa pag-aasawa? Una, may sakripisyo mo ang relasyon mo sa mga anak mo. Hindi naman ito lahat kasi may mga biyuda o biyudo naman na wala pa silang anak o di kaya maliliit pa ang kanilang mga anak. Isa ito sa pinakamalaking problema lalo na't ang mga anak mo ay nasa tamang gulang na. Ang mga anak na halos ipagkait sa inyo ang inyong sariling kaligayahan na kung tutuusin, deserve naman tayong lahat na maging masaya habang tayo'y nabubuhay. May mga anak na ayaw na mag-asawa ulit ang kanilang mga magulang dahil minsan inuunan ng anak ang kanyang sariling interes, lalo na kung ang kanyang mga magulang ay may kaunting kayamanan na naiipon sa buong buhay ng paghihirap nila. May mga anak na natatakot na mabawasan ang kanilang magiging mana, pero hindi lahat ang mga anak ganito mag-isip. Kaya ngayon pa lang, saludo po ako sa mga anak na nakakaintindi sa kaligayahan ng kanilang mga natitirang magulang. Ang mga pangyayaring ito ay nangungunang usapin pagdating sa ganitong sitwasyon. Pangalawa, mga ari-arian. Hindi rin naman dito lahat dahil hindi naman lahat ng tao na pinalad na magkakaroon ng ganito. Pero isa ito sa pinakamalaking challenge ng biyudo at biyuda na gustong pumasok ulit sa pag-aasawa. Ari-arian. Ang salitang napakaraming nagkakagulo na pamilya, lalo na at hindi pa ito nahati-hati sa mga anak o sa mga benepisyaryo nito. May mga magulang na bago pa man mamaalam sa mundong ito, inaayos na niya ang mga ari-arian o pamana sa mga benepisyary nito para maiwasan na magkagulo-gulo ang mga ito. Para kapag umalis na siya at kung sakaling mag-aasawa pang muli ang kanyang kabiyak, nakalatag na lahat at wala na magiging problema. At paano naman kung bigla ang pag-alis at hindi nakapaghanda, dito na papasok ang sigalot dahil pati mga kamag-anak ng namamaalam ay nangingialam na. Masakit man isipin. Pero ang mga bagay na ito ay nangyayari sa totoong buhay. Pangatlo, sa magiging asawa.